Sell whatsoever thou hast. Lahat, di ba? Lahat. Lahat. Ibigay mo. Sabi ng Panginoon sa tao ko, lahat ibigay mo. Ito ang tanong ko ngayong umaga. Alin ang mas mabigat? Yung 10% o yung lahat? Walang sumagot na marami. Alin ang mas mabigat? Yung ikapo o yung lahat? Mabigat ang lahat, di ba? Eh bakit ang bigat natin magbigay sa ikapo? Hello? Ano ang gusto nyo? 10% o lahat? What 10%? O nagbigay na ba tayo ng 10%? Basta magbigay ka na ng 10%. O, pastor nyo, nagbigay ng 10% dahil ayaw niya sa lahat. Mabigat lahat. Lahat tayo, talagang nakakasimangan tayo, masama yung natin pag sinabi sa atin lahat. Pero yung 10% lang, nakasimangan pa rin tayo. Ang dami natin sinasabi, reklamo pa rin tayo, 16% pa lamang, eman? Yung ikapo ba ay biblical o hindi? Biblical, bakit hindi natin ginagawa at sabihin natin, I love the Lord? Actually, mga kapatid, yung 10% hindi pa yan giving. Sinong business people dito? Karamihan po sa mga business people, may mga partners. Amen? May partners. Kapag may profit, anong ginagawa nyo sa profit? Susuluhin lang? May sharing. Amen? May sharing. Sa buhay natin, sino ang ating partner? Sino ang partner natin? Ang Diyos! Ang Panginoon! Sino ang nabigay sa atin ng hangin? Ang Diyos! Buti naman wala tayong kontador. Dahil kung may kontador tayo, hindi tayo makakabayad. Sino nagbigay sa atin ng lakas? Sino tumulong sa iyo para makapagtapos ka na mag-aral? Ha? Sino nagpaganda sa iyo? Hindi yung abon, ha? Hindi yung ban. Sino ang nagpagwapo sa iyo? Oo. Ang lahat, marami ang Panginoon na binigay sa iyo. Pero pagdating sa sharing, sa kanyang pinakamaliit. Ayan? Pagdating sa sharing, sino ang malaki? Ang Diyos o tayo? Tayo! Pero bakit hindi natin maibigay? Bakit hindi natin maibigay sa ating partner ang share ng ating partner? How much our partner share? 10%. Amen? Kaya, dito na ako sa 10% kaysa all. Amen? Eh, yung all biblical din yan eh. Pero, hindi ka natin magawa yung maliit, yung malaki pa kaya. Kaya nga ang Panginoon, nung dumating siya, may nakaharap siyang 3 servant. Yung isa binigyan niya ng 10, yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 1. Nung umalis po ang master, ay at mga ilang panahon, bumalik po ang master, pinuntahan niya yung isa na binigyan niya ng 10. Ano ang sabi ng unang servant? Ito ay dumble, 100%. Ano ang sabi ng master sa kanya? Well done, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of thy Lord. Sa pangalawa, 5 ang binigay. Pagdating doon sa kanyang master, ano nangyari sa 5? Nag-compare, 100%. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Well done, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of thy Lord. Pero yung pangatlo, binigyan ng 1. Anong ginawa niya sa 1? Tinago niya. Bira, sabi naman, mabuti. Sana, sinanglang mo na lang sana. Napakinabangan pa. Pero dahil tinago mo, kukunin ko na lang sa'yo, babawin ko. Ano ang gusto nyo? Babawin sa'yo ng Panginoon o dudugdahin mo? Amen? Hello? Anong sabi ng Panginoon sa isa na hindi niya ginamit ang talent na binigay sa kanya? Thou sluggard! Tamad ka! Wala kang pakinabang! Wala kang silbi! Hindi ka mapagkatiwalaan!
Kanino lang niya sinabi yung well done, thou good and faithful servant sa tatlo? Kanino? Hindi niya sinabi sa pangatlo yun. Masasabi kaya ng Panginoon sa iyo, well done, thou good and faithful. Ano yun sa iyo? Masasabi ba ng Panginoon sa iyo, well done, thou good and faithful servant? Hindi po sasabihin ng Panginoon sa iyo, well done, thou good and faithful businessman. Well done, thou good and faithful engineer. Well done, thou good and faithful nurse. Hindi po sasabihin yan. Ng Panginoon, ang sasabihin po ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Diba? Ang talent, ang blessing ang binibigay sa atin ng Panginoon, nakita natin numerically, hindi pantay-pantay. Pero mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, pantay-pantay po yan. Yung 10 na doble, yung 5 at na doble rin, pantay po yan. Kaya nga, minsan bilang pastor, many times, ako po ay natatakot. Baka yung aming janitor sa simbahan, mas may parangal pa mula sa Panginoon kaysa atin. Kaya kayong mga janitor, mga naglilinis sa simbahan, huwag niyo i-underestimate ang responsibility. Pag kayo ay naglinis ng simbahan, ang mga tao darating, pagdating ang tao, ang impression na, wow, ang linis ng simbahan. Oh, ang ganda na siyang linis, ang kintab ng sahig. Wala pang service. Ang janitor na ang mayroong karangalan, amen? Ang pastor, matagal pa. Tulog pa ang pastor. Yung janitor, humangala ang mga bisita, mga tao. Ang ganda ng simbahan natin, ang linis-linis. Ang ganda ng arrangement ng mga halaman. Sino may gawa doon? Ang janitor. Mas nauna pang bigyan ng reward ang janitor kaysa pastor. O kaya minsan, ang pastor, nag-preach nga, baka hindi sa best ng Panginoon, sa best ng kanyang sarili. Kaya mga kapatid, sa inyo rin, ang dapat natin ma-realize, let us do the basic things in life. Our responsibility to the Lord. My dearly beloved, para hindi po tayo maging masama ang ating kalooban at hindi po malungkot ang ating Christian life, we must be willing to fulfill God's responsibility given to us. Mga kaibigan, pagdating po sa giving, katulad po ng tao ito, God required this young man, the rich young man, to give everything. And he was sad and grieved. Mga kaibigan, I am afraid that so many Christians among the churches, because if I do not know in this church, baka ikaw sa 10%, hindi mo pa may ibigay sa partner mo. Noong una, ang sweldo mo 1,000, magaan lang ibigay ang 10% sa 1,000. Magkano? Sandaan magkano? Maliit lang, di ba? Pero pag may blessing ka na 1,000,000, magkano 10% sa 1,000,000? Mukhang mabigat na sa iyo. Oh, bakit? Mag-iingat kayo. May namamatay po dyan. Oh, pastor, nananakot ka. Biblia yan. Acts chapter 5. Alam niyo yung Acts chapter 5? Yes. Yung mag-asawa, si Sapphira, si Ananias, sabi nila, Panginoon, magbibinta kami sa aming ari-ari at ang lahat ng binta ibibigay namin sa'yo. Nabinta.